What's up mga papi? Kamusta na kayo? For today's video, meron akong bad news and good news. So yung bad news, yung 3-year-old canister filter natin na Sansan HW603B, bumigay na. So bigla na lang namatay siya, tapos tinatry kong isaksak. Wala, ayaw na mag-power on. Kaya tinamang resulta, yung tubig ng aquarium natin. So, malabo, di ba? Ganyan talaga yung magiging condition ng tubig mo pag wala kang filter. So, para lang keep natin yung galaw ng tubig, yung agitation ng tubig, naglagay tayo ng temporary na power pump. Habang hinihintay natin yung replacement filter natin. And the good news is, dumating na yung replacement filter natin na binili natin sa Shopee. So, ito yung replacement ng Sansan natin. Bumili ulit tayo ng another Sansan kasi subok na natin itong brand na to eh. Tagal nga nito, 3 years nga eh. Diba? Kita nyo naman yung mga tubo, sobrang bulok-bulok na. So, ang gagawin natin, i-unbox natin, pakita ko sa inyo kung ano yung laman ng canister filter, yung filter media niya, at kung ano-ano pa. Para makatulong ako if nagbabalak kayong bumili rin ng canister filter. Kasi hindi ako satisfied sa hang on the back filter, which usually ginagamit ng mga newbie fish tank keeper, pero ako dito tayo sa canister filter. Alright, let's unbox. Let's do this. Throw your hands up if you with it, drop it. Alright, so mga papi, samahan nyo ako. I-unbox na natin tong Sansan na replacement filter natin. So ang gagawin natin, yung filter media na nandito sa luma, pakita mo. Yun yung ilalagay natin dito sa replacement filter natin para hindi na tayo kailangan mag-cycle and meron na mga beneficial bacteria na matasalin from this filter to this filter. So ang kinuha natin na filter is yung 602B. So alam naman natin na importante ang filter sa fish tank kasi kung wala kang filter, yung tubig mo magiging cloudy siya. Tapos, pwedeng magkaroon ng spike ng ammonia pag wala kang working filter sa fish tank mo. So, very important to if you're keeping a fish tank. Okay. So, mabilis lang yung in-order ko to kahapon. Andito na agad ngayon. So, sobrang bilis. Parang 1-day shipping lang yata to. In-order ko pa to kahapon ng tanghali. So, the next day ng hapon, deliver na. Bilis lang. Emergency nga kasi natatakot ako eh. Alam mo naman yung mga cherry shrimp, very susceptible sa ammonia spike yon. Kaya pwede kang mamatayan agad ng mga cherry shrimp pag hindi mo na control yung ammonia. So habang hinihintay natin yung replacement filter natin, ginawa lang natin, nilesen natin yung pagpapakain sa stocks natin, and syempre kailangan natin mga 10% na water change on a daily basis para wag mag-spike yung ammonia habang hinihintay natin yung filter. Okay, so ayun, ito yung box natin. So, SPX, sinira nyo na naman yung box. Pero hopefully sana intact pa rin yung laman sa loob. So, ito yung Sansan external filter HW602B. So, wala naman special sa box. Meron siyang instruction on how to use this. Kasi ipa-prime mo pa to hindi naman agad siya tatakbo. So, kailangan i-prime mo tong filter na to bago siya mag-process ng filtration sa fish tank mo. So, share ko sa inyo kung ano yung laman nitong external filter. So, this Sansan is one of the most affordable filters in the market, and maraming nagsasabi na sulit daw to for a small to medium tank. Kung ang ginagamit mo is 30 gallons and below, sakto lang tong 602B. Itong 603 kasi na
dati kong gamit, medyo malakas to for a 30 gallons tank. So nag-downgrade tayo ngayon sa 602B. And syempre, mas mura to compared dito sa 603. So buksan na natin. Ito yung filter media nakasama sa box. Bago ko sa inyo pakita yung, so ang pangit to, mukhang nabasa pa to. Second hand yata to, nagamit na yata to. Pero yan. So meron siyang kasamang hose. Ano naman yung hose compared mo dun sa ano, parang pareho lang naman. Pero parang mas malambot tong hose na to. So these are the hose. Tapos ito yung pinaka-lock. And then ito yung mga tubing niya. So madali lang naman yung configuration niyan eh. Ito yung pasipsip. Itong nasa taas, ayan yung pasipsip sa aquarium. Itong nasa ilalim, ito yung pabuga. Ito yung pabuga. Okay? Ito yung mga tubo niya, i-assemble natin. Papakita ko sa inyo. And then, meron rin siyang kasamang manual. So, you'll be guided kung ano yung mga parts and how you will assemble it sa fish tank nyo. Ito yung pinaka-canister natin. So, compared to the 603B, so the hamak na mas maliit tong hindi, pareho palang 603 to. Sorry. Di ba? Pareho lang ba? Pareho lang, ano? O, tama. Pareho lang 603. Akala ko, ang binili ko, 602. Pero, alam ko, binili ko 602 eh. Pero ang pinadala sa akin, 603B. So, pareho lang. Pero yung mga hoses, is it the same? O, pareho lang. Yung mga hoses. Okay. So, tama-tama. I-transfer lang natin yung filter media from here to here. Diba? Kasi assemble natin yung mga tubing. Talimba natin muna. Kailangan pa natin itong i-rinse. Kaso hindi tayo pwedeng gumamit ng tap water dito kasi mamatay yung bacteria eh. Tingnan natin kung makakalas natin. So ayan. Tagal na natin hindi na lilinisan tong filter na to. So, kapal na nung garden soil. Kasi naka-organic soil tayo sa sa aquarium eh. Kaya yan, may lupa yung filter natin. So, siguro kaya rin nasira kasi hindi ko nalilinisan eh. Pero anyway, so i-rinse natin to. Tapos, kukunin natin yung filter media nito. Ilalagay natin lang. Okay. Okay, so ayan sobrang burak. Yeah. Dito. Ayan. Ang kukunin lang natin dito itong mga itong mga media. Kasi andyan yung beneficial bacteria. So, collect natin ito. Gagamitin natin papunta dun sa bago. Ito sigurong foam. Hindi na siguro. Kasi puro putik na. So tapos na natin kalasin yung lumang canister filter. So ito yung laman ng replacement. So meron rin siyang guard. Tapos filter foam. Tapos puro parang filter foam na eh. So, yun yung kinahibahan niya. Kasi yung lumang canister filter, may mga ceramic rings yon sa gitna eh. So, ang gagawin natin, gagayahin natin yung luma nating setup. Yung lumang ceramic rings, ilalagay natin dito bago natin lagyan ng mga filter. Okay? So, ilalagay ko muna. Hindi ko napapakita sa inyo kasi medyo madumi. So, ayan. Ilagay na natin yung mga ceramic rings.
So papatungan na natin siya ng foam. So mukhang hindi ko na magagamit lahat to kasi ano na yun. Tapos ipaprime natin siya, lalagyan natin siya ng tubig bago natin siya ikabit sa tank natin. Okay, so for now, tingnan natin kung uubra. Masasarap pa naman natin. Okay, so assemble natin yung mga hose. Nakabit na natin yung mga hoses. So ito out, ito in. So mukhang kaya namang ilagay itong extra filter. So i-compress na lang natin. Tsaka natin lalagyan ng tubig. So ito stock na tubig natin to. 4 days old na tubig para wala ng chlorine. Ayan yung ilalagay natin dito. So dadaan-daanin lang natin. Parang ang laman nito is 2 liters yata, parang hindi yata. Parang sobra sa 2 liters. Aapaw. Handaan na lang natin ng basahan para wag tayo mapagalitan. Medyo mahirap talaga i-set up tong canister filter. Tapos hindi agad a-under yan pagdating dun sa So lock natin. Moment of truth. Hindi baksak yung filter natin. Pareho lang siya ng level ng fish tank, which is the setup previously. So nakabit na yung tubo. Medyo parang kailangan pa yata bawasan to. Mataas masyado. Teka, babawasan ko. After 10 years, natapos rin tayo. Binawasan natin ng konti. Pero parang hindi pa rin maganda yung pagkaka-install. Nakabaloktot yung tubo. Ayusin na lang natin, pero check muna natin kung gagana. Yun! 1 click. So, ayan na yung filter. So, performance test. After installing, ito na yung itsura ng filter natin. Yung mga observation ko, first, yung flow rate. For a small tank, the flow is actually quite strong. So this is good because nag-help siya na ma-circulate yung oxygen sa buong tank natin. And of course, syempre, ma-remove niya yung mga debris na palutang-lutang sa tubig. And of course, since filter siya, very useful siya para ma-stable yung water quality natin. Second, yung noise level, naririnig nyo ba? Sobrang tahimik, di ba? Once it's running and the air bubbles are gone, halos hindi mo na marinig yung motor ng filter natin, which is perfect if your aquarium is in your living room or maybe your bedroom. Pros and cons. So here are the things I like about the Sansan HW603. Very affordable, compact yung size, kita nyo naman. Tahimik yung operation niya, and good filtration for 30 gallons and below na fish tank. Cons, of course, hindi siya perfect. Yung tubing quality niya, average lang, hindi maganda as you can see. Medyo mahirap ikabit. No self-priming pump, pero hindi naman tayo nahirapan nung inon natin. Automatic nag-circulate na agad yung tubig. And of course, hindi naman siya ideal for tanks na more than 30 gallons kasi kailangan nyo na mas malakas na filter. Pero realistically, this filter is best for shrimp tanks, mga nano aquarium, at saka yung mga small community tanks. So hopefully, luminaw na ulit yung tubig natin after 2-3 days of not having a filter. Who should buy this? Syempre, a beginner aquarist, someone with 20-30 gallon tank,
and someone who's looking for a budget but effective filtration. Itong Sansan HW602B is actually a very good option if you're in the market looking for filter. Alright, so final verdict natin, Sansan HW is a budol find, di ba? So legit na budol to mga paps, nabubulol-bulol pa ako. So good to. And that's our budol find for today mga papi, Sansan canister filter. Thank you for watching. Lagay ko na lang yung link sa baba or yung product para kung interested kayo, i-click nyo lang yung link. Thanks for watching. Till the next budol. Peace!